Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. I am Shahana M. Matabalaw from Group 14 from Bais 1C. So, my topic is amateur versus professional rules. The continuation of Cadil and Dondoy's report. So, the number one is fouls. In boxing, breaking the rules is called a foul and can have varying consequences. A foul can result in a warning, point deduction, or even qualification. If a fighter commits a foul that injures the opponent and makes them unable to compete, the fighter who commit the foul will be qualified. If a fighter commits a foul that injures their opponent but their fight continues, the referee may signal the judges automatically deduct 2 points from the fighter who commit the foul. Ang foul ay ang paglabag ng mga alintuntunin sa pagbaboxing or ang foul ay maaaring magresulta sa mga babala, pagbawas ng puntos o diskwalifikasyon. Ang isang foul na nagdudulot ng kawalan ng kakayahan ng kalaban na magpatuloy ay nagreresulta sa diskwalifikasyon para sa nakagawa ng foul. Kung nagpapatuloy ang laban, automatically na magbabawas ang referee ng 2 puntos. So, ang halimbawa ng foul sa amateur, isang boksingero sa amateur fight ang sadyang sumuntok sa likod ng ulo ng kanyang kalaban. Ito ay isang foul at maaaring magresulta sa pagkawala ng puntos o diskwalifikasyon depende sa hatol ng referee. At sa professional boxing naman is ito naman yung isang boksingero na sinadyang sumuntok sa ibaba ng sinturon ng kanyang kalaban. Ito ay isang malinaw na foul at maaaring magresulta sa pagkawala ng puntos o pagtatapos ng laban. Depende sa kalubhaan ng foul at desisyon ng referee. So, the number 2 is amateur versus professional rules. So, boxing is a sport practiced by amateurs and professionals alike. While many core rules remain the same, some rules for each bout can vary based on the skills level of the fighter. The differences between amateur and professional boxing rules are summarized in the table below. Sa madaling salita, ang alituntunin ng amateur at professional na boxing ay depende sa antas ng kasanayan ng mga boksingero. Halimbawa is mas mahigpit ang pagsusuri sa gamit sa amateur boxing kumpara sa professional na boxing. So the number 3 is skill differences. The skill differences between amateur and professional boxing is clear. Most amateur bouts will feature beginner to intermediate boxers. However, some amateur competitions such as Olympics feature very skilled and experienced boxers. On the other hand, in professional boxing, you almost always see top-notch boxers. So, sa madaling salita, ang amateur boxing ay karaniwang nagtatampok ng mga baguhan hanggang sa intimidate na mga boksingero. Bagamat ang ilang mga high level na amateur na may kasamang mga bihasang mandirigma, ang professional na pagbaboxing sa kabilang banda ay halos eksklusibo na nagtatampok ng mga nangungunang boksingero. So, the example of this in amateur is isang baguhang boksingero sa isang lokal na amateur tournament ang nakikipaglaban sa isang boksingero na mayroong ilang karanasan na. Ang pagkakaiba sa kasanayan ay malinaw na makikita. Ang example naman nito sa professional is isang world champion na boksingero ang nakikipaglaban sa isang top rank contender. Parehong may mataas na antas
na kasanayan at karanasan ang mga boksingero. So, the number 4 is gear differences. In amateur boxing, most participants will be required to wear mouth guards, gloves, and headgear. In some cases, amateurs will wear additional gear such as shin pads or rib guards. In professional boxing, the fighter will only wear mouth guards and gloves as protection. Ang gear differences ay ang mga amateur ng boksingero ay karaniwang nagsusuot ng mga mouth guards, guantes at headgear. Kung minsan ay nagdaragdag ng mga shin guard o rib guard. And ang mga professional na boksingero ay karaniwang nagsusuot lamang ng mga mouth guard at guantes. So, ang halimbawa nito is halimbawa sa amateur is isang amateur boxer ang nakasuot ng headgear, gloves, mouth guard at shin guard bago ang laban. Yun ang karaniwang kagamitan ng mga amateur boxing or amateur boksingero para sa protection. So, ang example naman nito sa professional is sila yung mga nagsusuot lamang ng mga gloves at mouth guard and headgear. At iba pang protection ay hindi na ginagamit or hindi karaniwang ginagamit sa professional na boxing. So, sa madaling salita ay ang mga paraan ng mga pagmamarka ay magkakaiba rin sa amateur at professional ng pagbaboxing. Bagaman mga detalye ng mga pagkakaiba ito ay hindi detalyado sa ibinigay na teksto. Ang amateur boxing ay hinahatulan batay sa bilang ng mga suntok na naipamahagi, samantalang mga professional boxing ay gumagamit ng 10-point system na nakabatay sa kung sino ang nanalo sa karamihan ng rounds. Malaking pagkakaiba rin ng kompensasyon. Ang mga amateur boxers ay walang bayad, samantalang mga professional boxers ay binabayaran para sa mga sponsorship, pakikilahok sa laban at mga bonus. So, the example of scoring sa amateur is ito yung nakatuon sa technical na aspeto ng laban tulad ng pagsugod sa mga panuntunan, paggamit ng tamang technique. Sa professional is ito naman yung nakatuon sa epektibong pagsuntok at pagkontrol sa laban. Outcomes. The end of boxing match is the climax of the event in which one of the competitors is deemed the winner of the bout. This can happen in a few different ways, including split decisions, unanimous decision, and knockouts. Sa outcomes is ang pagtatapos ng isang boxing match ay kapanapanabik na bahagi kung saan isa sa mga kalaban ang tuturing na panalo. Maaaring mangyari ito sa iba't ibang paraan tulad ng So, the number 1 decision is unanimous decision. All 3 judges decide in favor of one fighter, generally meaning that one fighter dominates the bout. The fighter that was deemed the winner by all the 3 judges win the match. So, ang unanimous decision is pare-pareho ang desisyon ng 3 judges na nangangahulugang malinaw na nanaig ang isang boksingero. The number 2 is majority decision. 2 judges decide in favor of one fighter while the other judge rules
both a draw. The fighter that received 2 winning decision with the match. Majority decision is 2 judges ang pumili ng panalo at isa ay draw. Ang boksingero na may 2 panalo ay siyang panalo sa laban. So for the last is number 3, split decision. 2 judges decide in favor of one fighter, while the third judge decide in favor of the other. The fighter that received 2 winning decision wins the match. Ito yung judge na pumili ng isang panalo at ang isa naman ay sa kabilang boksingero. Ang boksingero na may 2 panalo ay siyang panalo sa laban. Hanggang doon lang po ang aking report. Thank you so much po.